Tinanghali ako guys, alas 8 na. Ito, bumili na lang ako ng lutong ulam para hindi na kami magluto. Tapos bumili ko ng sticker para makapag-spray kami pag napagbigay ng kahit isang oras lang. Sticker para sa gamot. Yung sticker po, yun yung pwede natin gamitin pag maulan, didikit sa dahon. Basta magtanong lang po kayo sa Agri-Supply. Sticker, alam nila yun. So, yung kape namin, bumili ko ng isang pack na kape, walang lalagyan, walang garapon, basa, sayang. So bumili ko 3 in 1. Tapos bumili na rin ako ng 1 ply. 5 lang ang kayang ikarga dito. So kapag lagay doon sa gilid yung pwedeng kapangan ng ampalaya. Bert, pakisuyo mo mga to. Medyo kumakalma na yung ilog. Hindi na ganong kalakas yung agos niya. Ganito. Kumalma na, binuksan na siguro, Mac. Opo. Saka bumabaw eh, oh. Pero magdamag na ng ulan daw. Magdamag nga eh. Hindi kaya mag-iba dyan, Mac. Pero po siguro lalo po puno eh. Pag may puno na, doon po siya malakas gumuho eh. Meron po kasi mga nagsasuggest tamnan daw ng puno dito. Tatangayin pa rin po kasi malalim yan guys. Pag hinukay ng kahit gaano kalalim ang ugat ng puno, kuunti-unti niya yan. Mas malakas siyang matibag pag may puno. Yan, kagaya nito yung aratilis, oh, laki ng kinain. Kagaya nun, laglag na. Kaya darating yung araw kahit ito sampalok na mga ilang taon na to, Mac? Mga ano pa lang, mga 12 years. 12 years. Oh, kahit yan pag inabutan, huhukain pa rin niya yan. Nung bago mag-pandemic, marami din puno dito, naubos na lang dahil kinakain ng ilog. So ito muna itatrabahuhin namin ngayon. Pagpataba na kami. Mac, bumili na ako ng anong pala sticker, ibang brand. Ayun pong brand. Pero pwede naman basta sticker. Opo. Ang tawag nito, mura lang siya, 350 lang 1 litro. Ito may fungus na yan, oh. Kailangan ma-sprayan din to. So yun po mama. Hindi pa to napatabaan, hindi pa to na-spray, ano. Fungus yan. Tatayo lang muna namin itong balag kasi ayun, oh, may mga balbas na eh, kakapit na yan eh. Dito wala na ako masyadong gastos kasi yung mga pinagbaklasan doon sa farm 2, ito yung mga alambre yung gagamitin namin. Siguro sobra na to. Ito yung pa asya na yun, Mac, no? Baka sobra po po eh. Tunaw na siguro ipataba niyan. Magdamag ang ulan. Tunaw na yan, oh. O wala na. Kagaling. At kahit kanyan man lang sana para mapahinga yung ugat nila. Ilan kulang, Bert? Isa na lang. Umagsak yung ano, humana kasi, oh. Yung bagong i-repair. Yung trabaho dito sa farm hindi mauubos, laging meron. Pero bago yan, unahin muna natin yung
pagkakakitaan. Hindi pwede ito guys, nababasag. Yun yung pangpukpok na kahoy, the best yun. Uy, dahan-dahan, pinakaka mamapilayan kay. Ayan, kompleto na pala eh, pupukpukin na lang. Kompleto na to. Tapos sa dulo naman pwede na natin lagyan ng alambreng pa diretsong ganun para maghilaan sila. Ayan, buti may natira pa kaming layo, gagamitin natin. Hindi tayo makapag grass cutter pag ganyang may tubig, maputik. Ayoko namang pa-sprayan ng herbicide pag gumaganda yung panahon. Tsatsagain namin sa grass cutter yan. Ay ni Mac, latundan niya yun eh. Opo. Tundan. Okay na yun. Ito, yung dalawa. Hindi niya abot. Tatayo ka kasi. Patay na nga eh. Nakatayo ka na ba yan? Talagang maliit lang. Oo. Okay. Ano pala, natubo ba? Sa ganda tayo nun. May kalabasa dito, no? Opo. Si Kuya Tony. Johnny Bati. Kaya naman ang ulan. Talagang madadali ka dyan, mabaho yan. Ulan. Lagi na lang umulan. Hindi Ano naman. naman? Ano ulan eh. Nagkapote ko kanina, mainit. Lilisaran ko po ng kapot. Napawisan ka. Pag nagsuot kami ng kapote, titigil yan. Ang balak namin baklasin ni Emoy dati ito. Tapos naisip ko, sabi ko, pwedeng paglagyan ng mga gamit to eh. Gaya ng spray, diba? Basta wag lang mabubuwal. Kasi nakatagilid na siya eh. Basta bubulok na. Okay pa naman siya kung paglalagyan lang ng gamit. Maandar ba tong ano mo, Mac? Tong robin mo na to? Opo. Kaso didos lang siya, ano? Opo. Ito, ano diferensya nito? Cable lang po. Eh? Dito. Malapit na rin to.
Ayan o, nag-uunti-unti na. Meron ako nakitang crack dito eh. Pag nag-crack yan guys, ganyan. Mga 3 feet, 2 feet ang lapad. Pag natibag, nagiba. Siguro naman masusulit namin yung balag o tapos na yung ampalaya bago abutan yung balag. Kasi estimate ko lang guys, mula dito sa dulo ng balag namin, yung mga serga na yan, hanggang dito sa nagigiba na to, 1, 2, 3, mga 6 meters, 7 meters na lang ang natitira. Siguro naman matatagalan to bago abutan tong balag namin na to. Ayan, kita nyo yung puno na yon. Ayan, ang laki nya no, pero malapit na rin yan. Kaya nasabi ni Emo ay pag may puno, mas malaki yung chunk na natitibag. Ayan, kagaya isang puno yan, pag natibag siya talagang malaki. Pagka walang puno, ang gumuguho hanggang 2 feet lang, pinakamalaki na yung 3 feet. Ito malapit na rin to. Ayan o, dulon-dulo na siya. Pag nagiba yan guys, ayan, siguro hanggang dito kukunin yan. Baka hindi lang 2 metro kukunin yan. Andiyan kasi ugat yan eh. Hindi kasi pwede yung puno na nasa gilid, kasi malalim po yan, napakalalim niya. Kahit gaano kalalim yung ugat ng isang puno, uhukayin pa rin niya sa ilalim. Yan, yung taas nito mula doon sa tubig siguro mga nasa 10 feet ang taas niyan mula doon sa tubig. Eh yung tubig na yan malalim pa yan, kaya kahit gaano katiba yung puno, uhukayin na yan sa ilalim, unti-unti niya sa ilalim. Kaya ito pag nabuwal to ay hindi lang 2 metro kukunin yan, dahil nandyan yung ugat niyan eh. Oh. Pagka walang puno, ito kagaya niyan, unti-unti lang siya. Ayan o, kita nyo puro ugat ng puno yan. Sana maituloy yung pag semento nila dito, yung paggawa ng recrap, kasi sayang yung lupa. Tsaka napakadelikado pa sa amin, sa bayan namin, na unti-unti na lumalapad yung ilog na ay nakakatakot. Pag napigtasan kami ng isang dike, eh huwag naman sana. Ito kagaya nito, ang laki na ng puno na to, paper tree. Yan, pagka yan nahukay sa ilalim, nawala na ng lupa sa ilalim, yung ugat, bibigay din yan. Yan, tatangayin yan hanggang dito. Kaya dito sa tabing ilog eh, useless yung pagtanim ng puno sa gilid niya. Kahit gaano kalaking puno, mabubuwal siya pag wala ng laman sa ilalim, pag wala ng lupa. Malalim kasi yung ilog, lalo na sa gawing gilid na to. Basta yung gilid na yan, pagbaba mo eh hindi lang siguro 2 kawain lulubog niya sa gilid na yan. Wala siyang talampas, wala siyang pangpang. Basta pagbaba mo, makikita nyo guys sa November, pagka sinyat down to, makikita nyo kung gaano kalalim yung ilog. Ay ko, yan, pag shutdown ng ilog, bababa pa kami doon, malayo pa, doon pa kami makakakuha ng tubig halos sa gitna. Kaya yung gilid na yan, napakalalim na yan. Oh, makakapaglagay na kami ng alambre para hindi na siya mabuwan.
Kapang lambo. Tumutulog. Kaya mo itanin doble ganun. Doon, pagla. Tumutulog naman dito, magbaba lang. Yan, pagka may alambre na, pwede na itayo yung bukaw eh. Ang lalim na to. Ay. Ha? Saging ano? Pinag-ano ng saging. Tikna ako lumubog. Nakatali to. Masarap pa yatang maligo eh, no Bert? Basa na rin ang ulo ko eh. Ano yung galaw mo pag nakakapote? Limitado. Nababasa ka rin. Ang problema lang, giginawin ka, hindi ka tatagal pagka maghapon kang basa. Lalagyan pa namin ng salit-salit na pagano para hindi siya gumagalaw na ganyan. Ang importante lang, mauna namin yung lighting dito, yung gagapangan nila. Siguro makakasingit kami mag-spray. May ano, maninira tsaka fungus. May sticker naman eh, pwede naman isingit. Okay na. Mukha na siyang balag oh. Yung project kong mini project ng maliliit na tanim, maliitan. Self satisfaction lang. Ito guys yung insecticide namin tsaka yung fungicide, hinaluan namin ng sticker. Kahit maulanan, at least meron pa ring matitira. Yan, may sticker yan. Hindi siya kaagad-agad maaalis sa ulan, unless maghapon ng ulan. Pero kahit pa paano eh, makakatulong yan. Sisingit-singit lang tayo sa pag-i-spray. Lusaw na yung patabaw. Sana nakakain sila. Yan o. Yan o. Marami na ako nakikita ng ganito guys, yung mga unang bunga. Yan. Yan, yung mga unang bunga na yan. Lumalaki, tumataba siya pero hindi siya umahaba. Mga punggok.
Siguro kung pagbibigyan tayo bukas kahit ilang oras lang na sumikat yung araw, kailangan naming ibaba to, kailangan naming ibali to kasi wala pang bubong oh. Kailangan malagyan na muna ng bubong bago sila umakyat sa taas. Sample natin tong isa. Malutong kasi yan kung pag pa naman nabali mo yung pinaka principal na to, mabubuhay pa naman siya, kaya lang matagal bago siya makarecover. Mapag-iiwanan na siya, kaya ingat din. Yan, para maantala yung pag-akyat nila. Actually yung ganyan, pag binali mong ganyan, nai-stress yung halaman. Kaya ang ginagawa namin pag nagbali kami, halimbawa nagbali kami ngayon, bilang ka ng 2 araw, 3 araw, tsaka namin papatabaan para makabawi ka agad. Kung magtutuloy-tuloy ang ganda ng ampalaya sa loob ng 2 weeks mahigit o 15 days, malalaki na yung bunga niya, yung mga unang bunga. Konting tiis na lang. Malalaan natin yan kung tatalabang pataba niyan, bilang tayo ng 4 days, 5 days, kung magbabago yung talbos niya o bubula siya lalo. Obserbahan pa natin ng mga ilang araw, kasi usually pagka ganyan, babad sa tubig tapos papatabaan mo, hindi sila kakain. Mas mainam yung magpapataba kayo, tuyo ng konti. Kaya lang kami, wala kaming choice kasi sobrang delay na yung pataba namin dahil sa ulan. Pinakain lang namin ng kaunti lang naman. Okay, nakaraos na tayo. Tapos na yung balag, kompleto na yung poste, serga, alambre. Next, yung susunod natin doon, yung mga ano na lang, yung mga ply, mga letting o trellis na kakapitan ng pipino ng aking munting project. At bago ko po tapusin tong video, pakicheck nyo po yung Mrs. Jimmy's Fix TV. Meron din akong upload doon. Sa mga hindi nakasubscribe, pakisubscribe po, pakilike yung video. At maraming salamat. Kita-kits sa chat.